Los Angeles, 1996. Ang lungsod ay naging parang isang digmaan at ang pinakakilalang kriminal sa buong bansa, si Simon Phoenix, ay ginawa ng personal niyang kaharian ang isang buong distrito. Ngayong araw, tinaasan pa niya ang taya sa pamamagitan ng pag-hijack ng isang bus na may 30 bihag. Pumasok si Sergeant John Spartan, kilala rin bilang Demolition Man. Isang pulis na tinatrato ang bawat operasyon na parang renovation project. Walang pakialam sa pag-iingat. Sumugod ang sergeant sa eksena at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Walang makakapigil sa kanya, mga pader, pinto, armadong kriminal. Lahat winawasak niya habang papalapit sa target. Napansin ni Phoenix ang pagpasok niya at agad niyang nilagyan ng mga pampasabog ang gusali. Nang tuluyang makorner siya ni Spartan, nagsinungaling ang baliw na blonde sa kanyang muka. Sinabi niyang nasa ibang bahagi ng gusali ang mga bihag. Pagkatapos, sinunog niya ang lugar para guluhin ang isip ng pulis. Pero hindi natinag si Spartan. Pinabagsak niya si Phoenix, hinila palabas mula sa apoy at sumabog ang buong gusali sa likuran nila. Dumaping ang rescue teams at pulisya, nagkalat sa lugar. Agad nilang sinisi si Spartan dahil sa kanyang scorched earth na paraan ng pagpapatupad ng batas. Iginiit ng sergeant na hindi siya ang may kasalanan. Si Phoenix ang nagbuhos ng gasolina at nagsindi ng apoy. Ngunit nang halugugin ang mga guho, wala ni isang bihag ang natagpuan. Walang sibilyan, puro patay na miyembro ng gang. Sinamantala ni Phoenix ang pagkakataon. Sumigaw siya sa bawat kamera at mikropono na abot niya. Inaakusahan si Spartan na binalaan niya ito tungkol sa mga bihag pero hindi ito nakinig ayon sa kanya. Dahil sa sobrang pagkahumaling ni Spartan, nahulihin siya matapos ang 2 taong pagdugis. Naging bulag ito sa lahat at ang laban nila ang siyang aksidenteng nagpasabog sa imbakan ng gasolina. Nawala sa sarili si Spartan sa mismong lugar. Pinayuhan siya ng kanyang mga nakakataas na kumuha ng mahusay na abogado pero walang silbi. Hinahatulan siya ng korte ng cryogenic freezing sa loob ng 70 years na patunayang nagkasala sa hindi sinasadyang pagpatay sa 30 katao. Pinakamaagang parol, taong 2036. Lumipas ang 30 kataon. Maligayang pagdating sa 2032. Ang mundo ay lubos ng nagbago at halos wala ng krimen. Ang puwersa ng pulisya ay halos pampalamuti na lang. Nakaupo lang ang mga opisyal, walang ginagawa. Ngayong araw ang lingguhang inspeksyon sa cryo prison at tinawag ng warden si Lieutenant Lenina Huxley para mag-ulat tungkol sa kalagayan ng mga bilanggo. Lahat ay maayos, stable. Mabilis nating nasilip ang mga nakapirming preso at kabilang doon si Phoenix, nakakulong ng walang takdang haba ng sentensya. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ng lieutenant ang kanyang screen at nakita na naman niya ang parehong bagay na araw-araw niyang nakikita. 0 crimes reported. Napabagsak siya sa kanyang upuan, dismayado. Ang mundong ito na perpektong ligtas at perpektong nakakabagot ay unti-unti na siyang binabaliw. Pero hindi talaga nawala ang krimen. Lumipat lang ito sa ilalim. Sa ilalim ng malilinis na kalsada ng San Angeles, may isang buong komunidad na naninirahan sa mga imburnal at lagusan. Nagpipinta ng mga protesta graffiti sa mga pader at nagpaplano ng mga pagsalakay sa ibabaw para magnakaw ng pagkain. Balik sa presinto, narinig ng boss ni Huxley na si Chief George ang kanyang pagnanais na sana may mangyaring totoong krimen, kaya pinangaralan siya tungkol dito. Agad namang pinatawan ng automated morality system ng lungsod ang lieutenant ng kalahating credit na multa dahil sa paggamit ng bastos na salita. Samantala, ang kanyang opisina ay parang kapsula ng panahon mula sa ika-20 siglo. Mga lumang poster ng pelikula, vintage na armas sa dingding at kung ano-anong antigong kalat sa paligid. Obsesyonado ang babae sa magulo at mapanganib na nakaraan. Ang kanyang partner na si Alfredo Garcia ay kabaligtaran. Para sa kanya, sapat na ang paghuli sa mga taong nagmumura bilang aksyon sa buong karera niya. Sa cryo prison, inihahanda si Phoenix para sa kanyang parole hearing. Pero may nangyaring mali, o mas tama, may nangyaring eksakto ayon sa plano. Nakawala ang bilanggo mula sa kanyang pagkakakadena at sinimulang durugin ang mga gwardya gamit ang mga galaw na hindi man lang kumupas kahit 39 na taon siyang naka-freeze. Nang tanungin siya ng staff kung paano niya nalaman ang code para sa pag-release ng posas, kahit siya ay nagulat. Wala siyang ideya kung paano niya iyon nalaman. Alam niya lang, dumiretso ang baliw sa opisina ng warden at literal na tinanggal ang mata nito mula sa bungo. Dahil sa taon 2032, ang retinal scan ang susi sa bawat pinto. Lumabas siya ng bilangguan na parang siya ang may-ari ng lugar. Agad namang nag-ulat ang automated surveillance system ng lungsod. 4 na pagpatay at isang ninakaw na sasakyan. Dumating ang alerto sa istasyon ng pulis at walang sinuman ang may alam kung ano ang gagawin. Ang huling pagpatay sa San Angeles ay nangyari pa noong 2010. Ang mga pulis na ito ay hindi pa nakaranas ng kahit anong mas malala kaysa sa reklamo sa ingay. May isang lalaki sa silid na nakakilala sa pangalan. Si veteranong opisyal na si Zachary Lamb, dating helicopter pilot na nakaalala pa ng lumang panahon, agad namutla nang marinig ang pangalang Simon Phoenix. Ipinaliwanag niya sa iba kung sino talaga ang kaharap nila. Isang lubhang mapanganib na psychopath na naka-freeze mula pa noong nakaraang siglo at kailangang mapigilan agad. Pero si Huxley parang hindi nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Halos nakangiti pa siya. Para sa kanya, ito na ang pakikipagsapalaran na matagal na niyang hinihintay sa buong karera niya. Samantala, narating na ni Phoenix ang lungsod. Mayabang siyang naglalakad sa malilinis na kalsada ng San Angeles, tila nagpapakitang gilas. Hanggang sa makakita siya ng isang public computer terminal. Kahit hindi niya lubos maintindihan kung paano, nagsimula siyang i-hack ang mainframe
frame ng lungsod na parang likas na niyang kakayahan. Ngunit habang abala siya sa sistema, may isang misteryosong boses na biglang pumasok sa network. Parang hipnotikong mga utos. Inuutusan siyang patayin ang isang taong nagngangalang Edgar Friendly. Bago pa niya tuluyang maproseso ang bagong misyon na iyon, dumating na ang isang grupo ng pulis sa likuran niya. Ang problema, hindi pa kailanman nakaharap ng mga pulis na ito ang isang marahas na kriminal. Literal pa silang humihingi ng payo sa kanilang AI assistant kung paano pasusukuin ang isang armadong baliw. Natatawa si Phoenix sa buong eksena hanggang sa magsawa siya at nangyari na nga, pinulbos niya ang buong grupo na parang blender na dumaan sa yogurt. Ni isa sa kanila, walang nakahawak sa kanya. Matapos durugin ang pinakamahuhusay ng San Angeles, sinira ng kriminal ang lokal na camera network at pinasabog ang isang police cruiser sa gitna mismo ng lungsod. Mabilis kumalat ang balita ng kaguluhan. Diretso kay Raymond Cocteau, ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Pag-aari niya ang cryo prison at sa totoo lang, siya ang lihim na nagpapatakbo sa San Angeles. Bago pa dumating ang alerto, pinag-uusapan niya kung paano haharapin si Edgar Friendly, ang leader ng mga rebeldeng nakatira sa ilalom, na patuloy na nagbabanta sa kanyang perpektong utopia. Agad niyang tinawagan ang hepe na pulisya at iniutos na resolbahin ang sitwasyon. Nangako ang hepe na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya, na sa puntong ito ay halos walang ibig sabihin. Doon pumasok si Lamb. Ang veteranong opisyal ay nagbigay ng briefing sa grupo tungkol sa kriminal na kasaysayan ni Phoenix at ipinaliwanag na iisa lang ang pulis na nakapagpabagsak sa baliw na iyon noon. Isang alamat, si Sergeant John Spartan, ang Demolition Man. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Huxley. Matagal na niyang pinag-aaralan ang karera ni Spartan. Mahigit 1,000 aresto sa loob ng 3 taon. Walang ibang makalapit sa record na iyon. Nagkaisa ang lahat sa desisyon. I-defrost si Spartan para hulihin ang baliw na sa loob lang ng ilang oras ay nakapatay na ng ilang katao. Nang magising ang dating sergeant, ang una niyang tanong, anong taon na? Ang pangalawa, ano ang nangyari sa kanyang asawa? Diretsahang sinabi ni Huxley, namatay ang kanyang asawa noong malaking lindol ng 2010. Magsasalita pa sana siya tungkol sa kanyang anak pero naputol siya. Walang pakialam si Chief George sa pag-aalaga sa isang relikya ng nakaraan at agad niyang ibinagsak ang sitwasyon kay Phoenix. Halos magsuntukan na sina Spartan at ang hepe bago pa maipaliwanag ang lahat ng detalye. Ang unang hiling ni Spartan, sigarilyo. Masamang balita, bawal ang tabako. Pati alak, caffeine, contact sports at pagmumura. Lahat bawal at may multa kaagad kahit nasaan ka pa. Napatulala ang old school na pulis habang isa-isang binabanggit ni Huxley ang listahan. Wala na rin ang karne. Wala na ang maanghang na pagkain. Wala na ang tsokolate. Wala na ang mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Ilegal ang aborsyon at kailangan mo pa ng espesyal na permit para mabuntis. Pero ang pinakamatinding suntok, nang tanungin ni Spartan ang tungkol sa banyo, sa halip na toilet paper, 3 seashells ang ginagamit at walang makapagpaliwanag kung paano ito gumagana. Hindi nagpatalo ang sergeant. Para manatiling tapat sa nakasanayan, pumwesto siya sa harap ng isang profanity monitoring kiosk at bumulong ng lahat ng malaswang salita na alam niya hanggang sa maglabas ang makina ng sapat na resibo ng multa para gamitin niyang kapalit ng toilet paper. Problema solved. Habang papalabas, nakasalubong niya si Lamb, ang nag-iisang tao sa gusali na nakaalala pa kung paano ang mundo dati. Nagkaroon sila ng maikling sandali. Pareho nilang kinilala na oo, marahas ang lumang panahon. Pero kahit papaano, totoo iyon. Lahat mula noon ay pinahina, nilinis at ginawang parang pambata hanggang sa tuluyang mawala ng silbi. Muli na namang nagbanggaan sina Spartan at ang hepe ng igiit ni George na malamang magtatayo si Phoenix ng ilegal na drug lab ayon daw sa kanyang psychological profile. Para kay Spartan, kalokohan iyon. Ang taong tulad ni Phoenix ay hindi naghahanap ng droga. Baril ang gusto niya at ang tanging mga baril na natitira sa 2032 ay nasa museo na lang. At tama nga, naroon na ang baliw. Nakatayo sa loob ng lumang history wing ng Los Angeles, nakatitig sa paborito niyang mga laruan sa likod ng salamin. Agad nagtungo si Huxley at ang kanyang grupo sa museo batay sa hinala ni Spartan. Sinubukan ng sergeant na magmaneho ng police car pero nang makita niyang fully automated ito, umupo na lang siya sa likod. Nagbubulong tungkol sa kung gaano niya namimiss ang manual transmission ng dati niyang sasakyan. Mas lalo pang sumama ang biyahe. Sa halip na musika, ang pinapatugtog sa radyo ay mga jingle mula sa lumang commercials. Lahat kinakanta ng mga bata. Opisyal ng baliwang mundong ito. Sa museo, nabasag na ni Phoenix ang mga display case gamit ang katawan ng isang gwardya at nag-iipon na ng armas. Nagkagulo ang mga tao, nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Napansin ni Spartan ang isang periscope na nakausli mula sa lupa, may nagmamasid mula sa ilalim. Habang nag-iimpake ng mga armas ang baliw, inutusan ni Spartan ang mga pulis na manatili sa labas. Kumuha siya ng stun baton. Sinubukan ito sa isang random na tao para siguraduhin gumagana at nangakong lalabas siya sa loob ng 10 minuto, dala ang kriminal sa kanyang balikat. Hindi siya umabot ng 10 minuto. Binabaha na ni Phoenix ng bala ang museo, parang pirata na walang pakundangan. Kumuha si Spartan ng lumang shotgun mula sa dingding at gumanti ng putok. Nagpalitan ng bala ang dalawa sa loob ng exhibit hall hanggang sa naging mas malikhain si Spartan. Ibinagsak niya ang baliw sa display ng
ng lumang cityscape ng LA kung saan nauwi sa hand-to-hand combat ang laban. Hinampas ni Phoenix ng road sign ang ulo ni Spartan. Sumagot ang pulis, kinuha ang isang lumang telebisyon at ibinagsak iyon sa mukha ng baliw. Nakakuha si Phoenix ng machine gun at napaurong si Spartan, sapat para makalabas siya. Sa kalsada sa labas, diretsong nasalubong niya si Dr. Cocteau at sa pag-uusap nila, doon nag-click ang buong plano. Si Cocteau ang nagprograma kay Phoenix habang siya ay nasa cryosleep. Hipnotisado ng doktor ang kriminal para paayin si Edgar Friendly, ang leader ng mga rebelde na matagal nang tinik sa kanyang panig. Nang dumating ang pulis, nawala na parang bula ang baliw. Napilitan si Chief George na ipaliwanag kay Cocteau kung bakit muli nilang pinakawalan ang isa na namang mapanganib na pulis mula sa lumang panahon. Hindi natuwa ang doktor. Sinubukan ni Huxley na pasayahin si Spartan gamit ang mga old school na linya ng matatapang na lalaki na natutunan niya sa mga libro. Pero mali-mali ang pagkakasabi niya. Maingat siyang kinorek ni Spartan sa kanyang mga sablay na idioma at kahit sa gitna ng lahat, napangiti silang dalawa. Biglang nag-iba ang takbo ng gabi. Inimbitahan mismo ng mayor si Spartan sa isang formal na hapunan. Habang may baliw na may hawak na mga ninakaw na armas na gumagala sa lungsod. Heto sila, nakikipagplastikan. Kontento si Chief na maghintay na lang hanggang mahanap ng tracking chips ng lungsod si Phoenix. Lahat ng mamamayan sa San Angeles ay may implant na chip, maliban sa kriminal na lumalabas lang bilang isang dead spot sa sistema. Naniniwala ang hepe na mahahanap din nila iyon sa kalaunan. Pinili ni Spartan na wag na lang makipagtalo at sumama na lang sa hapunan kasama si Huxley. Habang papunta, nabanggit ni Huxley na pinag-aralan niya ang lumang slang sa Schwarzenegger Presidential Library dahil tila ang action star na presidente ng Estados Unidos. Isa pang nakakagulat na balita, matapos wasakin ng lindol ang karamihan sa mga restoran, Pizza Hut lang ang natirang buhay. Kaya ngayon, bawat restoran sa San Angeles, Pizza Hut na. Habang nagtitiis si Spartan sa maliliit na serving at sa lektura ni Dr. Cocteau sa hapunan. Si Phoenix naman ay nasa ilalim na ng lungsod. Hinahabol ang kanyang target. May misyon siya, hanapin si Edgar Friendly at patayin ito. Naantala ang hapunan nang biglang sumugod ang isang grupo ng mga taong mula sa ilalim ng lungsod. Sa wakas, naglakas loob silang umakyat para magnakaw ng totoong pagkain. Agad kumilos si Spartan, sumuntok, nagtapo ng mga rebelde kung saan-saan para protektahan ang mga bisita. Nang matapos ang kaguluhan at bumalik ang mga tao sa ilalim, kumalakpak ang buong restoran. Pero nang malaman ni Spartan na hindi sila mga matitigas na kriminal, kundi mga gutom na taong napilitang magnakaw dahil wala silang makain, nagbago ang lahat sa kanyang pananaw. Doon mismo, sa harap ng lahat, hinarap ni Spartan si Cocteau. Tinawag niya ang doktor, sinisi sa paglikha ng sistemang mukhang perpekto sa ibabaw, habang ang mga tao sa ilalim ay literal na nagugutom. Dinala ni Huxley si Spartan sa isang mas tahimik na lugar. Habang nasa biyahe, humingi ng paumanhin ang sergeant sa kanyang pagsabog ng galit. Nagulat ang lieutenant. Akala niya dati, si Spartan ay isang tipo ng pulis na una ang putok saka na ang tanong. Hindi isang taong kayang magpigil. Napunta ang usapan sa kanyang asawa at anak at bumigat ang atmosfera. Nag-alok si Huxley na magsagawa ng isang lihim na investigasyon para hanapin ang kanyang anak, pero tumanggi ang pulis. Hindi pa siya handa sa ganoong klaseng katotohanan at alam niyang hindi rin si Huxley. Samantala, sa mansyon ni Dr. Cocteau, pagpasok niya ay nadatnan niya si Phoenix na nandoon na, nakapagpalit na ng damit, napalitan ang security codes, at kontrolado na ang buong smart home. Sinabi ng kriminal sa doktor na ngayong malaya na si Spartan, kailangan niya ng backup. 8 sa kanyang pinakamagagaling na tauhan mula rin sa cryo prison, at hindi magiging mura ang bayad niya sa pagpatay kay Friendly. Gusto niya ang lahat ng coastal cities. Inihanda ni Huxley si Spartan sa kanyang apartment, isang lugar na ginastusan niya ng malaki para magmukhang sala mula sa ika-20 siglo. Matapos ang isang araw na pagmamasid sa kanya, gumawa ng hakbang ang lieutenant. Iminungkahi niyang matulog sila ng magkasama. Pumayag si Spartan hanggang sa malaman niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa taong 2032, walang hawakan, walang skin contact, headsets lang na nagbibigay ng neural stimulation at isang pinahinang simulation sa utak. Agad dinanggal ni Spartan ang headset at iminungkahing gawin nila ito sa makalumang paraan. Nabigla si Huxley. Pisikal na pagdikit, palitan ng bodily fluids. Matagal nang ipinagbawal ni Cocteau ang lahat ng iyon. Iyon na ang tawag nila ngayon sa sex at halikan, fluid exchange. Pinatalsik niya si Spartan palabas ng kwarto, mag-isa kasama ang kanyang mga iniisip at ang misteryosong 3 seashells. Handa na sana siyang matulog nang biglang may isang hubad na babae na aksidenteng nag-video call sa kanyang silid. Maling numero. Nakakagulat na iyon, pero mas malala pa ang nakita niya pagkatapos. Sinilip niya ang ninakaw na security footage at doon niya nakita si Dr. Cocteau na nakikipagkita kay Phoenix. Ang minamahal na lider ng lungsod, siya pala ang tunay na kumukontrol sa lahat. Punong-puno ng galit, ibinuhos ni Spartan ang emosyon sa pagminiting ng sweater para kay Huxley.
Huxley at hindi niya alam kung saan niya natutunan ang kakayahang iyon. Ipinaliwanag ng lieutenant na habang nasa cryosleep ang mga bilanggo, ang prison implants ay naglalagay ng mga kapakipakinabang na kasanayan sa kanila. Si Spartan, naka-jackpot ng pagniniting at doon pumasok ang isang malinaw na tanong. Ano naman ang itinanim kay Phoenix? Nakakatakot ang sagot. Urban combat techniques, weapon systems, military strategy, demolition, paghawak ng explosives, mga paraan ng assassination. May sadyang gumawa sa isang mapanganib na kriminal bilang isang super soldier. Sumugod si Spartan sa bahay ni Cocteau para kumprontahin siya pero hindi napinag ang doktor. Sa halip, inutusan niya ang pulisya na i-refreeze agad ang surgeon. Para sa kanya, mas problema na si Spartan kaysa pakinabang. Hindi nagawang dalhin ni Huxley ang sarili na ibalik ang ganoong klaseng tao sa freezer. Kaya gumawa siya ng bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Lumabag sa protocol. Sinundan niya si Spartan sa ilalim ng lungsod, sa mga lagusan, para hanapin si Phoenix at protektahan ang kanyang lungsod. Sa loob ng imbornal, ang unang napansin ng surgeon, isang burger stand. Nagbayad siya gamit ang relo ni Huxley at kinagat ang isang bagay na hindi niya nalasahan sa loob ng maraming dekada. Tunay na karne, daga nga lang, at hindi pa sariwa. Pero matapos ang 36 taon ng cryosleep at isang malungkot na hapunan sa Pizza Hut, para sa kanya, langit iyon. Was lumalim pa sila at nakakita ng isang bagay na halos banal. Isang klasikong muscle car, nakahimpil sa ilalim, parang relikya mula sa mas magandang panahon. Napapalibutan ng totoong mga baril. Dumating si Edgar Friendly ng personal. Hindi interesado ang leader ng mga rebelde na makipag-ayos sa sinumang konektado sa ibabaw. Pero diretsahang sinabi ni Spartan, hindi sila narito para sa kanya. Narito sila para sa taong humahabol sa kanya. Lumipat ang usapan sa mas tahimik na lugar at eksakto iyon sa pinakamasamang pagkakataon. Nandoon na si Phoenix. Sumabog ang putukan sa lahat ng direksyon. Binuksan ng grupo ng baliw ang apoy sa kahit sinong makita. Nakapatumba si Friendly ng ilan sa mga upahang mamamatay tao. Pero gaya ng dati, tumakas si Phoenix pabalik sa ibabaw at agad na namagaw ng sasakyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Spartan. May nakita siyang car lift at may naisip at bigla silang lumabas sa plastik na mga kalsada ng San Angeles, sakay ng isang Oldsmobile Cutlass Supreme. Umalingaw-ngaw ang ugong ng tunay na makina, isang tunog na hindi pa naririnig ng lungsod na ito. Nasanay lang sa tahimik na hum ng mga electric na sasakyan. Sumiklab ang isang high-speed chase sa gitna ng downtown. Umakyat si Spartan sa bubong ng sasakyan habang pilit namang inaaral ni Huxley kung paano kontrolin ang manibela. Tumalon siya papunta sa isang sasakyang pulis. Inagaw ang baril mula sa baliw, muntik nang mapugutan ng ulo at itinulak si Phoenix palabas ng kotse. Pagkatapos, napagtanto niyang naipit siya sa isang sasakyang walang preno. Umangga ang sergeant diretso sa fountain ng istasyon ng pulisya sa napakabilis na takbo. Pero imbes na airbags, napuno ang loob ng sasakyan ng kung anong uri ng safety foam. Gumapang siya palabas ng gulo, mukhang isang taong yari sa niebe. Sinubukan muli ng chief na ibalik si Spartan sa freezer. Pero bago pa may mangyari, isang napakalaking grupo ng mga taong mula sa ilalim ng lupa ang bumaha sa mga lansangan. Tapos na silang magtago. Gusto nila ng pagkain, sikat ng araw at kalayaan. Nirerespeto ng sergeant ang hakbang na ito. Sa wakas, ipinaglalaban na ng mga taong ito ang sarili nila. Pero may trabaho pa siyang kailangang tapusin. Kumuha siya ng ilang armas, sumakay ng kotse, at malinaw na ipinahiwatig sa chief kung saan ito pwedeng pumunta. Sa mansyon ni Cocteau, naging madilim ang takbo ng mga pangyayari. Nasa gitna ang doktor ng isang talumpati tungkol sa kanyang bisyon ng perpektong lipunan nang subukan siyang barilin ni Phoenix. Pero hindi niya magawa. Hindi siya hinahayaan ng program sa kanyang isip na patayin ang kanyang lumikha. Kaya pinagawa niya ito sa isa sa kanyang mga tauhan. Walang pag-aatubili, hinila ng lalaki ang gatilyo at ang katawan ni Cocteau ay bumagsak sa fireplace. Dumating si Spartan sa tamang oras para masaksihan ang nangyari. Sinugod siya ng mga tauhan ni Phoenix pero hindi na siya nag-iisa. Sumugod si Huxley, walang pag-aatubiling lumaban at nakakagulat na napakadelikado ng kanyang mga galaw para sa isang taong lumaki sa mundong walang karahasan. Nailigtas pa niya ang buhay ni Spartan sa gitna ng laban at napatingin lang ang pulis sa kanya. Halatang namangha pero patay na si Cocteau at lalo pang lumala ang sitwasyon. Tumunog ang alarma, nasa cryo prison si Phoenix at pinapainit na ang 90 sa pinakamapanganib na mga bilanggo sa sistema. Sinabi ni Spartan kay Huxley na hindi siya pwedeng sumama sa pagkakataong ito. Pinatulog niya ito gamit ang stun baton. Marahang humingi ng paumanhin. Isinuot ang kanyang lumang beret at mag-isang nagtungo sa kulungan. Sa loob, napatay na ni Phoenix ang natitirang mga tauhan at naghahanda na para sa ganap na kaguluhan. Biglang sumulpot si Spartan at agad sumiklab ang isang matinding putukan sa mga pasilyo ng kulungan. Ang baliw ang nagkaroon ng kalamangan sa pagkakataong ito. Nahuli niya si Spartan gamit ang isang mechanical na claw at isinabit ito na parang nilalaro lang. Pero sa gitna ng kanilang sagupaan, may isang tubo ng liquid nitrogen ang pumutok. Ginamit ng sergeant ang pagsabog para makawala. Nagbanggaan ang dalawa sa huling pagkakataon.
Binagsak ni Sparta ng isang cryo capsule at ang nagyeyelong kemikal ay agad na kumapit kay Phoenix na nagpatigas sa kanya hanggang sa maging parang isang estatuang yelo. Iniwasan ng Sergeant ang bugso ng kemikal, lumapit at sinipa ang nagyeyelong ulo nito hanggang tuluyang matanggal. Pero nilalamunan ng apoy ang kulungan. Tulad ng sa simula ng pelikula, tumatakbo si Spartan sa loob ng nasusunog na gusali. Sumabog siya palabas papunta sa kalsada, balot ng abo at hingal na hingal. Sa labas, nakatayo lang ang chief ng pulisya, halatang walang alam kung ano ang gagawin. Patay na si Cocteau at wala nang malinaw kung sino ang mamumuno. Lumapit si Edgar Friendly at nag-alok na tumulong bumuo ng isang sistemang talagang gumagana. Isang lipunang may kalayaan ang mga tao na gumawa ng sarili nilang mga desisyon. Kahit pa magulo ang mga yon, hindi natuwa si Huxley sa nangyari sa stun baton. Pero bumawi si Spartan sa pamamagitan ng isang halik. Totoo, walang filter, on school na fluid exchange. Hindi siya umiwas sa pagkakataong ito. Bumawi pa nga siya ng isa pa. Kung ano ang susunod na mangyayari, kung paano aayusin ng bagong lipunang ito ang sarili nito, wala ring ideya si Spartan. Pero kung tutusin, hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang tatlong seashell na iyon. Sa totoo lang, kahit matapos panoorin ito, nangatitig pa rin ako sa tiles ng banyo ko. Sinusubukang intindihin kung paano nga ba ginagamit ang tatlong seashell na iyon. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.